Ang Philippine Navy ay papalapit ng tuluyang makuha ang 6 na Abukuma-class destroyer escort mula sa Japan, isang hakbang na maaaring magbukas ng bagong yugto sa kakayahan ng hukbong dagat ng bansa. Ngunit ang tunay na pagbabago ay darating kung maisa sa katuparan ang plano ng modernisasyon gamit ang mga makabagong sistemang pandigma mula Turkya na magpapalawak sa kakayahan ng mga barkong ito mula sa simpleng anti-submarine role tungo sa mas matatag at komprehensibong multi-role combat platform. Orihinal na idinisenyo ng Mitsubishi Heavy Industries para sa Japan Maritime Self-Defense Force, JMSDF, ang Abukuma-class ay kilala bilang maaasahan sa misyon laban sa mga submarino. May displacement itong humigit kumulang 2,000 tonelada at armado ng hull-mounted sonar, magagaan na torpedo at 76 na metro na naval gun, sapat para sa kanilang dating tungkulin. Ngunit sa ilalim ng watawat ng Pilipinas at may matalinong modernisasyon, kaya nitong makamit ang mas mataas na antas ng kapangyarihang pandagat na kinakailangan sa ika-21 siglo ng digmaan. Ang unang hakbang sa planong ito ay ang integrasyon ng Roketsan ASW rocket launcher system mula Turkya. Ang sistemang ito ay dinisenyo para magbigay ng mabilis at epektibong depensa laban sa mga submarino bago pa man makapagsimula ng pag-atake. Mas magaan, mas mabilis at mas madaling i-integrate kumpara sa mas malalaking anti-submarine weapons. Ito ay magbibigay ng dagdag na bilis at lethal range para sa Philippine Navy. Isang malinaw na pag-angat sa orihinal na ASW capability ng Abukuma-class. Kasunod nito, ang pagdaragdag ng Aselsan Göksur Short Range Air Defense System, SHORAD, ay magbubukas ng bagong dimensyon sa depensa ng barko. Sa orihinal nitong anyo, limitado ang kakayahan ng Abukuma-class laban sa mga aerial threats. Ngunit sa tulong ng Göksur, magkakaroon ito ng kakayahang mag-detect, mag-track at mag-neutralize ng mga papalapit na helicopter, drone o missile gamit ang advanced radar at electro-optical targeting. Ang 360 degree na coverage nito ay magbibigay proteksyon laban sa biglaang airstrikes o drone swarm attacks, isang bagay na kritikal sa kasalukuyang maritime threat environment. Bilang panghuling layer ng depensa, ipapasok ang Aselsan Gökdeniz Close-in Weapon System, CIWS, isang makapangyarihang anti-missile at anti-drone defense platform. Ang twin-barrel 35mm na gun nito na kayang magpaputok ng hanggang 1,100 rounds kada minuto ay magbibigay ng huling depensa laban sa high-speed anti-ship missiles. Sa kombinasyon ng automatikong target acquisition at kakayahang makaharap ng maraming target ng sabay, magiging halos imposibleng makalusot ang anumang banta sa huling linya ng depensa. Kapag pinagsama-sama ang tatlong makabagong sistemang ito, ang Abukuma-class ay hindi na lamang magiging barkong pang ASW. Magiging ganap itong multi-role combatant na may kakayahang magpatrolya at maghanap ng submarino sa malalayong dagat, magbigay ng proteksyon laban sa mga banta mula sa himpapawid, magdepensa laban sa high-speed missile attacks at drone swarms, at mag-operate sa mas mataas na antas ng survivability sa mas mapanganib na maritime zones. Higit pa sa teknikal na pag-angat, ang proyekto ay magiging patunay ng estratehikong direksyon ng Pilipinas. Ang paggamit ng kombinasyon ng Japanese hull design, kilala sa tibay at reliability at Turkish weapon systems na kinikilala sa kanilang modernong engineering at combat performance. Ito ay nagpapakita ng bagong yugto ng defense diplomacy kung saan hindi na lamang umaasa ang Pilipinas sa iisang defense partner, kundi bumubuo ng hybrid force na may best of both worlds approach. Sa panahon kung saan lumalala ang tensyon sa Indo-Pasipiko at lalo na sa West Philippine Sea, ang pagkakaroon ng mabilis, matatag at
multi-role surface combatants ay hindi lamang isang option, kundi isang estratehikong pangangailangan. Kapag naisakatuparan, magiging malinaw na may kakayahan ng Pilipinas na magpakita ng presensya, magpatupad ng batas sa karagatan at ipagtanggol ang soberanya laban sa iba't ibang uri ng banta mula sa ilalim ng dagat hanggang sa kalangitan. Kung magtatagumpay ang integrasyong ito, ang Abucuma-class ng Philippine Navy ay magiging simbolo ng isang makabagong hukbong dagat. Mabilis mag-adapt, handang makipagsabayan, at may teknolohiyang pandigma na kayang sumabay sa pinakamahuhusay sa mundo. Ito ang magiging sandata na magbibigay ng tunay na deterrence at kumpiyansa sa anumang maritime mission ng bansa.